Dinagsa ng mga kabataan ang tanggapan ng Commission on Elections kahapon, Agosto 10, kung saan ito ang huling araw ng pagpaparehistro para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa 10 araw na nakatakda para sa registration, first time umano na ginawa ng COMELEC ang off-site at on-site registrations, kung saan bukod sa opisina ng COMELEC ay may 2 pang lugar na nagparehistro ang mga kwalipikadong botante. Laking gulat ng ahensya dahil sa bawat araw ay tinatayang nasa mahigit 500 aplikante ang nagparehistro salungat sa naging initial estimation na 200 bawat araw. Sa panayam kay COMELEC Officer Attorney John Paul A. Martin, sinabi nitong umabot sa 1,809 ang mga bagong nagparehistro para sa SK elections, habang 4,430 naman ang mga bagong rehistradong regular voters na may kabuuang 6,239. So, malaking bagay yung ginawa natin off-site, 2 off-site at isang on-site para mas maipalapit pa natin yung serbisyo ng COMELEC sa mga barangays, sa mga eskwelahan, and at the same time sa mga gustong mag-avail dito sa ating opisina. Binanggit pa ng officer na focus din nila ang registration ng mga kabataan dahil gusto umano nilang masolusyonan ang problema ng SK leadership sa mga barangay sa lungsod. Hindi naman lingid sa lahat na ang focus ng COMELEC Baguio is youth doon sa registration, especially doon sa 18 to 30 na mga SK, kasi gusto nating solusyonan yung problema ng SK leadership ngayon na wala silang opisyal. Majority of the 128 barangays ay kulang ang quorum ng SK. At dahil kulang ang quorum ng SK, hindi sila makapag-transact ng business. At dahil hindi sila makapag-transact ng business, parang useless yung SK leadership ng more than half of actually 58 barangays dito sa syudad ng Baguio. Hopefully lahat ng barangays ng Baguio City, when the time comes na meron ng election, December man yan ng taong ito o November next year, solve na yung SK leadership natin kasi dapat mayroon na siyang kandidato. Dagdag pa nito, naging maayos ang proseso ng registration sa kabila ng dagsa ng tao sa huling araw. Naglagay din ng COMELEC ng dagdag na tauhan upang masigurong lahat ay ma-accommodate bago ang cut-off time. May mga araw din umanong nilaan para sa special registrations na eksklusibo para sa mga seniors, PWD at PDL of persons deprived with liberty sa iba't ibang barangay sa lungsod. Bagaman may mga ilang hindi nakakabol upang magparehistro, ay pinayuhan ng COMELEC sa mga susunod na pagkakataon ay magparehistro na mas maaga bago ang deadline. Kahit maganda ang social media platform mo, kahit nag-announce ka sa radio at TV, may mga tao pa rin na hindi mo ma-reach. That's why we must have to explain it patiently to them na tapos na po ang registration. If there is a scheduled registration of voters, pumunta po kayo sa first day. Huwag po sa last day. Kasi gaya kahapon, dagsa na naman ng tao kasi last day. And of course, we must have to do the cut-off. Kung matutuloy ang barangay at SK elections ay nakatakdang ganapin ito sa darating na December 1, 2025. Malalaman pa ang opisyal ang kabuuan ng rehistradong botante sa lungsod, kabilang na ang mga kabataang kwalipikadong bumoto sa SK elections. Hinihikayat naman ng COMELEC ang publiko na makiisa sa halalan at maging mapanuri sa pagpili ng mga leaders sa komunidad. Ben Pongsila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.